Kasi tandaan nyo sa judgment, the great white throne judgment, books will be opened. Kung hindi nyo alam kung ano yung books na yon, that's the Bible. Naka-record dun kung ano yung talatang ibinigay sa iyo na napakinggan mo. At may pagkakataong pampaulit-ulit mong narinig to the point na nabwisit ka at nainis ka na. Hindi kasalanan ng preacher yon. Why? Kasi God's word is intended to make us better, not bitter. Kasi kung pinaniwalaan mo, tinanggap mo, itinuwid mo yung buhay mo, ayon dun sa pagkakaintindi mo, sino iigi? Pues, sinong bubuti ang buhay pag sumunod ka? Ang Diyos ba? Kailangan pa ba niyang bumuti? Hindi naman para sa kanya yun eh. O hindi, pastor, para sa inyo rin na preacher. Oh, sinabi ko bang hindi? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, bago kayo tamaan, ako muna. At pag binigyang din ko, hindi kaya ako mismo, kumbinsido ako na yun yung dapat. Hello? And then shall the end come. Tanong, ito, topic namin to kahapon nila kay sa bahay. Daddy, ano mauuna? Kasi nakikinig kami ng balita eh. Pag kumakain kami, din yung pagkakataon para yung TV mailipat from cartoons. Kasi pakiusap namin kay Riley. Riley, pwede kaming manood ng news? Kasi nasa iyo naman yan buong araw. Pag wala siyang klase, ano siya, naku, kung ano-ano napapanood niya. Doon ako nakakita ng iba't ibang klaseng cartoons. So pagbalita na, payag naman siya, iaabot na niya yung remote, ililipat na niya ng channel, ilalagay niya sa balita, kami na mamimili. So, pinag-uusapan yung gera sa Lebanon. Beirut. Naisip ko, doon ba galing si Sherwin? Kasi kung nagkataon doon ka, Sherwin, baka pambala ka ng kanyon. Beirut. Kailan pa meron doon? Bago lang. Hello. Brother Manny, napadala ka ba sa Korea? Hindi, no? By the way, Brother Manny was once a Marine. Navy? Navy ba? Akala ko Marine. Trained sa Marine. So, hybrid to. Bakit natin pinag-uusapan yan? One of the signs na halos lahat na ng bansa involved sa kaguluhan is the Lord is coming soon. There shall be wars and rumors of wars. Hindi kailangan mag-escalate ang gera to a full-blown gera. Yun lang nagkakagirian katulad ng Pilipinas at saka ng China na hindi naman natin planong labanan. Pero yung nagkakagirian dahil nagkabanggaan na ng boat, tapos tayo sinisisi dahil tayo ng bangga, galing din na inchik, no? We take note of that. Bakit? Kasi kasama yan doon sa rumors of wars. Yung bulong-bulungan ba na, yan, baka simula na yan. Hindi magpo-full blown yan. You know why? Kasi hindi pa magda-rapture. Mag-rapture muna. Kasi yung rapture ang official announcement, yun yung official start ng tribulation period. Imagine niyo yung scenario. Ando doon tayo sa end. Imagine niyo yung scenario. Isang eroplano nag-crash kasi nawala ng piloto. Bakit? Ba't nawala yung piloto? Christian yung piloto. Sa expressway, ang daming mga sasakyan nagkabanggaan, nagkarambola pa. Bakit? Kasi nawala ng driver. Hello? Iyan yung simula ng chaos na sinasabi sa Revelation.
Kaya yung gera, yung bagyo na dating hindi binabaha, ngayon binabaha. Yung mga nag-aalborotong bulkan na minsan sabay-sabay. Yung lindol na ngayon binibilang per hundreds na. Kasi pagkatapos ng lindol, may mga aftershock. Kaya hindi mo alam kung kailan tumigil at kailan ulit nag-umpisa. Ano pa? You tell me. Ano pa yung mga nangyayari na hindi pa dati nangyayari, na ngayon ay nangyayari na? Kaya ang dami nagko-comment, dati hindi naman binabaha dyan, ba't ngayon binabaha na? Kung Kristiyano ka, alam mo na. Hello? Yun lang, ang bait-bait niyan dati, bakit nagkaganyan? Sumama yung ugali. Bakit? Kasi habang lumalapit yung araw na yan, mga kapatid, palala ng palala ang ugali ng tao. Yung dating hindi makabasag pinggan, mukha na ang binabasag. Hello? Perilous time shall come. That's the end. Pag nangyari yon, of course, wala na tayo rito. Yun yung in-emphasize ko kay Kay. Bago mangyari, officially, yung tribulation period, wala na tayo. Kaya yung mga natatakot magpabakuna kasi 666, hindi nyo alam yung sinasabi nyo. Hindi yan yung 666. Kasi mangyayari yung 666 sa tribulation. Wala pa tayo roon. Why? Kasi hindi dito pa tayo. Mawawala muna tayo rito. By the way, sa tribulation period, hindi naman agad-agad mangyayari yung 666. Bagamat naka-ready na ang mundo. Bakit? Kasi nagpabakuna na tayo. Yung binabaril sa noo, yung binabaril sa kamay, na bago ka makapasok ng nakahanda na tayo eh. Kuya, nakahanda na. Kasi sa forearm at saka forehead. Si Chris Aquino meron eh. Pinagmamalaki niyo yun. Cashless ako, cashless. Yes. Nakahanda siya sa tribulation eh. Hello? Pinag-uusapan natin yung end. Kaya babalik at babalik tayo doon sa John 3:16. Totoo bang sumampalataya tayo? Kasi sino yung kukunin sa rapture? Yung sumasampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya doon pumapasok yung kahalagahan ng ministry of Bible translation. Kasi hindi lahat nakakaintindi ng Tagalog. Hindi lahat nakakaintindi ng plain Bisaya. Yun, katulad nun, hindi porkit Ilonggo ka, naintindihan mo yung kinaray Tama ba? Doon lang eh, nung nandoon kami sa Baybay Leyte, ang salita doon, Cebuano. Bumili ko sa tindahan ng patis. Kasi, ba't ba ganun, no? Hindi kayo mahilig, mga Bisaya, hindi mahilig magsawsaw sa patis. Ang alam nyo lang, toyo. So, bumili ko ng patis kasi ang ulam namin sinigang. Dahil wala yung bantay ng tindahan, bumati muna ako, maayo. Diba? Papalita. Bigla may dumating, maadyo. Mali yata ako. Ba't yung akin maayo, sa kanya maadyo? Bulanon. Maadyo. Ay, sabi ko, mali ba yung ko? Hindi, ano po yun sa inyo? Cebuano. Ano ka ba? Bohol po ako, Bohol. Oo.
balita ko, nung nandoon kami, may sariling republika ang mga Bulanon. Eh. may sarili daw, ano yan eh, lupang hinirang. Anyway, so, dun pumapasok yung kahalagahan na tayong mga Kristiyano, dapat sigurado tayo na nasa tamang pananampalataya tayo. Kasi yung John 3:16, walang kinalaman ng religion dyan. Wala namang binanggit dun na dapat baptist ka. Wala rin sinabi ron na dapat full gospel ka. Ang sinabi ron, whosoever believeth. Kasi doon nagsisimula ang pagiging anak ng Diyos. Kung ikaw ay sumasampalataya. Kasi balang araw yung paparusahan, ayon sa 2 Thessalonians chapter 1, ang paparusahan, yung hindi naniwala. To execute vengeance upon them that know not God. Yung salitang no, believe yun. Hindi ka sumampalataya. Kaya yung word na no, hindi dahil sa hindi mo kilala. Hindi. Hindi mo kinilala. Di ba? Kinikilala mo siya, Diyos siya. And yet, nung inuutusan ka niya, ayaw mo. Kumikilala ka ba? Hello? Nakukuha niyo ba yung punto ko? Kasi John 3:16 is more than just believing. It is worshiping. It is obeying. It is submitting. Surrendering to the will of God. No business ang isang taong nagsasabing sumasampalataya siya and yet hindi sumusunod. Wala siyang business na matawag na anak ng Diyos. I am supposed to be preaching and emphasizing evangelism. Kasi that is what the work of Bible translation is all about. To evangelize people for them to know the gospel, the true gospel of Christ. Napunta tayo sa Romans chapter 10. Ito na. Ididikit ko yung John 3:16. Ano ba yung ibig sabihin ng sumampalataya? Ayan, ipapaliwanag ko kasi more than just the reality na nasave tayo by faith, may responsibility involved. Hello? So, hindi porket sumampalataya ka, naging Christian ka, praise God, hallelujah, tapos na. No. Hello? Kasi nakakilala ka dahil sa mga naunang nakakilala. Tama? Na ipaabot sa atin, naintindihan natin, natanggap natin, hindi doon nagtatapos yun. Dapat ituloy natin. Hello? Oh, but what saith it? The word, that's the gospel, is neither even in thy mouth and in thy, pakiguhitan niyo yung heart. Believing is a heart matter. Ulitin ko. Bakit ko ine-emphasize yan? Kasi maraming pupunta ng impyerno na sabi nila, naniwala naman sila, head. Hello? Naniniwala naman ako may Diyos. Oh, naniniwala nga ako sa Diyos. Ano sabi ni James? Ang diablo rin, naniniwala nanginginig pa. But that's head. Anong kaibahan ng head sa heart? Bigyan ko kayo ng chance. Anong kaibahan ng head sa heart? Ang head, information. Ang heart, involved yan, emotion, love. At makikita nyo yung kahalagahan bakit ko ine-emphasize yung heart. Kasi hindi ka pwede sumampalataya sa Panginoon na hindi ka susunod.
We love Him. Yung tunay na nakatikim ng pag-ibig ng Panginoon, iibig sa Kanya. Kaya ka sumampalataya. Yan yung ibig sabihin ng grace. For by grace are you saved through faith. Take note, nakakonekta siya sa belief. Yung tunay na sumampalataya, iibig. Hello? Kaya ang una kong tanong kanina, anong proof na nagmamahal ka? Oo, dapat may pruweba yun. Yung nandito ka, isa na yun. Isa na yun. Kasi ang unang tutulak sa'yo para magsimba, yung pagmamahal sa Panginoon. Mahal mo yung kanyang salita. Mahal mo yung mga kapatiran. And the more na natututo tayo ng kanyang salita, the more na tayo napapalapit at napapamahal sa kanya. Tama? Ang saya pala maglingkod sa Lord. Kaya meron na tayong motivation. That alone is our inspiration. Yung maglingkod. Naalala niyo yung unang nakakilala ka sa Panginoon? Na halos ayaw mo na umuwi? Ay, tapos na pala. Naku, sayang. Bitin ako. Buong araw ka na nag-fellowship. Kaya may mga magulang na galit sa mga anak. Umuwi ka pa! Naalala niyo yun? Oh, meron ganun. Napaaway ako sa isang tatay. Sinisisi ko kasi maghapon na rin yung anak niya. Hoy, for your information, itinaboy ko pa yung anak mo. Pinahatid ko. Kasi alam ko may ganyan. For your information, marami pang youth na nandoon sa church. Hindi pa sila tapos. Ano meron? Oh, you tell me. Naglalakwatsa lang sila? I doubt it. Pero yun yung palagi kong paalala sa mga youth natin. Huwag niyong takasan yung trabaho niyo at sasabihin niyo nasa church kayo. Nasisira ang church. Kung may dapat gawin sa bahay, putulin ang fellowship. Umuwi ka, gawin mo. Kung matapos mo, bumalik ka kung andi dito pa. Pero para pigilan ko hanggang ganitong oras na kayo, ano yung martial law? Tama, lagay nyo nga sarili nyo sa lugar ko. Doon lumago yung mga youth natin. Bagamat may mga napariwara na dapat bantayan din. Tama. Hello. So, nakakasunod kayo, lalo na yung mga magulang. Kinakausap ko yung mga kinauukulan. Huwag nyo naman masyadong ano yun yung anak nyo. Mas mabuti nga yan, nababarkada yan sa church. Mamili ka nga. Nung dating uuwi ng lasing, binabanyusan mo, inilamusan mo. Ngayon, na-late lang ng uwi, pinagagalitan mo, pinalalayas mo. Anong pagkakaiba? Kristiyano na yan. Nakuha niyo yung point ko? I'm talking of reality, ha? Nangyayari ba to? Oo. Sa'yo ko nga nakuha yung kwento na yun. Di ba? Yung bato-bato sa langit, tamaan, wag ma-hurt. Pero purihin ng Panginoon, may pagbabago ba? Malaki. Doon ko lalong pinasasalamatan ng Lord sa kanyang salita kasi napakamakapangyarihan ang kanyang salita. Hindi mo kailangan batok-batukan, bugbugin yung bata para magbago. Hindi. Turuan mo lang ng salita ng Diyos. Magbabago yan, ba't hindi? Amen ba? Romans chapter 10. It is nigh thee, even in thy mouth. I was wondering, bakit binanggit yung mouth diyan? Yung heart, nakaka-relate ako eh. Pero mouth, merong huhula? Bakit mouth? Kasi kung ikaw blessed ka sa salita ng Diyos, palaging lumalabas sa bibig mo yan. Wala kang bukang bibig kung hindi kung ano yung nasa puso mo. Tama? Konektado yung dalawa eh. As a man thinketh in his own heart, so is he. Yan yung lalabas sa bibig mo.
Naalala ko nung worker pa ako sa Caloocan, tuwing magbi-visitation kami, may dadalawin kaming pamilya. Ang tawag sa amin ng mga bata o yung mga nasa loob ng bahay, ay, andiyan na naman yung mga Bible. Bakit Bible? Kasi pag pumunta kami ron, imposible wala kaming dalang Bible. At pag nandoon na kami, imposible hindi namin mapag-usapan ng Bible. Yun yung mouth. Tanong, ano lumalabas sa bibig mo? yun. Yun yun. Kasi kung ano nasa puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. Kaya nakausap akong tatay eh. Sabi, ano pinakain nyo sa anak ko? Hanggang sa pagkain, pinagpe-pray kami. Oh, prayer. Eh, yung bata naman maglilid. Lord, thank you sa food. Tapos, mouth. Saan nyo natutunan yun? Sunday school. Pagka gano'n nakakarinig ako ng balita, tatanungin ko, sino teacher? Di ba? It is even near thy heart. Ano yun? Malapit sa puso at sa bibig natin. Alin? The word of faith. Mahalaga ba yung John 3:16? Ayun, word of faith. Whosoever believeth in Him. Verse 9. Ito na. Bakit mouth? Kasi kung talaga nagmamahal ka sa Lord, hindi mo po pwedeng palampasin na masambit ang pangalan ng Panginoon. In fact, nakikipag-usap ka sa tao. Minsan naisisingit mo yung Panginoon. Hindi ka nagpe-pray, yet, habang humahaba yung sinasabi mo doon sa tao, pansinin niyo yung pananalita niya, nauuwi sa prayer. Bakit? Kasi yun yung laman ng puso niya. Kuha? If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, sino yung tunay na sumasampalataya? Yung tunay na sumasampalataya ay kumikilala sa pagkapanginoon ni Kristo. Alam niyo yung best proof na ang Panginoon ay tunay na Panginoon? He is the Lord of Lords and King of Kings. Alam niyo yung proof? The resurrection. Bakit? Kasi lahat ng founder ng religion namatay at inilibing, nasan sila? Sa libingan, yung iba preserve. si Manalo naka-preserve sa kanyang templo eh. Pero the founder of true Christianity, he died. He was buried. But after 3 days, yun. Christ is not a founder of religion. He is the giver of salvation. Kaya kung merong mabubuhay magpakailanman, alam mo na dahilan. Sumampalataya siya kay Kristo. So dahil evangelism na rin lang ang ine-emphasize ko, mag-e-evangelize na ako. Save ka ba talaga? Sumampalataya ka ba talaga? Kasi malibang magkaroon tayo ng ugnayan kay Kristo, minahal tayo ni Kristo, kaya tayo nakarating sa pananampalataya. At dahil tayo ay sumasampalataya, tayo ay susunod at magpapasakop sa Kanya. Thou shalt be saved. Verse 10. For with the heart, man believeth unto righteousness. And with the mouth confession is made unto salvation. Napansin niyo yung believeth? Kanino siya nakakonect? Saan nakakonect yung believeth? Righteousness.
kung yung tunay na pananampalatayang nagmumula sa puso, ito'y magdudulot ng katwiran. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Ang relasyon natin sa Panginoon, yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng pagbabago sa buhay. Itinuturing na matuwid. Tanong, totoo ba yan? Kasi kung totoo, yung kasabihan na yan, na sinabi dyan, eh dapat nakikita yan. Hello? And with the mouth confession, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. With the mouth confession is made unto sa... Alam niyo kung kailan nag-umpisa yung mouth confession na yan? Sa experience natin, kailan nagsimula yan? Nung nag-pray tayo na tinanggap natin siya sa buhay natin. Babalik ka doon sa araw na kinilala mo siya, Panginoon, kinikilala kita na tagapagligtas ko. Hindi mo makakalimutan yun. Makalimutan mo man yung petsa o yung date nun, hindi mahalaga yun. Pero hindi mo makakalimutan yung araw na lumapit ka sa Kanya at nangingi ka ng tawad. Panginoon, patawarin mo ko. Gawin mo akong anak mo. Kasi yun yung believeth. Yun yung ibig sabihin ng pagsampalataya, na lumapit ka, kumapit ka sa kanyang paanan at sinabi mo, Panginoon, wag mo akong pabayaan. Panginoon, bigyan mo ako ng kaligtasan. Panginoon, mula ngayon, ikaw yung aking susundin. Kaya kung matagal na nangyari yun at medyo feeling mo, napalayo ka, hindi mo kailangan maligtas ulit. Just like the prodigal son, umuwi ka lang. Bumalik ka lang. Yung ama ng prodigal son, malayo pa lang, nakita na siya eh. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Araw-araw na ginawa ng Diyos, walang ginawa yung tatay, kundi hintayin ang pagbabalik ng anak niya. Ganun ka rin. Hello? Nasa lusa ka ba ng kulungan ng baboy? Huwag ka manatili dyan. Kasi hindi ka baboy. Alalahanin mo, may ama ka na iniwan mo, hindi siya ang nang-iwan sa'yo. Balikan mo siya at nakahanda siyang tanggapin ka. Hello? I'm appealing to Christians. Kasi pwede ba tayong maligaw? Pwede ba tayong makalimot? Pwede ba tayong bumitaw? Oo. Pero etong tandaan nyo, kung tunay kang anak ng Diyos, hindi ka bibitawan ng Diyos. Yun yung dahilan kung bakit nakakapakinig ka ngayon. This is grace. Amen ba? Kaya imbis na mainis ka, pinatatamaan ka ni pastor, uy, matauhan ka naman. Hindi para sa akin itong mensahe.